It's all about us. Napakahirap mag-rejoice ang isang tao kapag ka nasa mahirap na sitwasyon. Hindi po madali. Ano sabi sa Philippians 4:13? Ang daming humahawak nitong verse na ito, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthened me. While on the other hand, pag binasa mo yung context, ang hirap. Ang hirap po. Siguro habang sinusulat ni Paul yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ, kumakaskas pa yung kanyang chain, yung kanyang posa sa kamay, habang nagsusulat si Paul. Di ba napakahirap? Sa Philippians, bago siya nag-start, magtayo ng church sa Philippians, napakaraming dinanas ni Paul. Makikita po natin yan, isang background ko lang po, sa Acts chapter 16. Yan. Sa Acts chapter 16 o sa Gawa chapter 16, it is the entry point of Paul church planting to Europe. No? Dito siya nag-start na mag-planting ng church. He was visiting churches, Colossus, Philippians, Ephesians, and they found Timothy. Ang magka-partner po ng araw si Paul at si Silas. Silang dalawang apostol na magkasama. Nagtatanim sila ng mga churches sa iba't ibang lugar sa Europe. And one time, pumunta sila rito sa Macedonia, they found Timothy. Si Timoteo po, kung makikita natin yung letter of Paul to Timothy. Yan po yung kanyang mga nakasama sa paghahayag ng mabuting balita. One time, nung magpunta sila dito sa Macedonia, Macedonia is part of Europe at isang maliit na probinsya ito ng Filipos. Filipos po is a city, nandoon yung syudad, pero may isang maliit na probinsya, yung tinatawag nilang Macedonia. When Paul was visiting Macedonia, he has a dream. Nagkaroon po siya ng panaginip. Ano yung panaginip ni Paul? Meron daw isang lalaki na sumisigaw ng, tulungan ninyo ako dito, puntahan ninyo ako dito sa Filipos. At sa panaginip ni Paul, ang ginawa niya, kinabukasan, pinuntahan nga nila ni Silas. And they with Timothy and Luke, bali apat sila. Paul, Silas, Luke, and Timothy. Si Luke kasi ang sumulat ng Book of Acts. Pagdating nila rito, ang strategy ni Paul, kapag siya ay pumupunta sa mga lugar, he went to a prayer place. There is one place for a prayer only. Ang galing ni Paul talaga, yung strategy niya, nananalangin muna siya. At nung pagpunta niya sa isang lugar na panalanginan, before the synagogue sa Macedonia, na-meet niya isang babae. Ang pangalan naman ay Lydia. Lydia pangalan ng babae. Ito si Lydia ay isang wealthy woman siya roon sa Macedonia. At in-encourage ni Paul itong si Lydia na sabi niya, kung maaari ba ako maging alagad ni Kristo Jesus na sumama sa inyo? Siya po ay tumanggap kay Kristo Jesus sa pamamagitan ni Paul at ni Silas. Dalawa sila. They heard the news about Jesus Christ. Sila yung mga first Christianity sa Macedonia, Filipos. Itong si Lydia. And then after that, dito natin titingnan yung context ng ating pag-aaralan. Acts chapter 16. Ang mensahe ay pinamagataang, with Jesus, our crisis can turn into opportunity. With Jesus, our crisis can turn into opportunity. Sa Diyos, ang ating krisis, pag may krisis tayo, maaring maging pagkakataon naman natin yun, gumawa ng mabuti para sa Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Praise God. Lord, we praise you, we honor you, we glorify your name. Dalangin namin na patuloy mo kaming kasihan sa oras na ito. Bigyan kami ng mga sariwang mensahe na pwede namin ma-absorb, mapulot, maiuwi namin, may mga praktikalidad sa buhay namin na pwedeng makita namin that in our circumstances, in our crisis, pwede palang maging pagkakataon ito at salamat dahil kayo yun, Panginoong Jesus. We pray that the Holy Spirit guide us, lead us. Nawa ang mensahero ay magamit nyo lamang po bilang tuntungan ng inyong salita. At kami lahat naman po ay matutong at hahayaan namin ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen, amen. Now, tingnan natin. Ito yung umpisahan natin. With Jesus, our crisis can turn into opportunity. Sa Acts chapter 16, verse 16. Saan natin? Ito na si Paul, si Silas, magkasama sila.
No, nagpunta sila ng Filipos. Sabi rito, one day as we, kita nyo, sabi rito, si Lucas yung sumulat ng Book of Acts Si Lucas, yung isang naging disciple ni Jesus Christ at naging apostol din. At si Paul ang nakasama niya at si Silas. Isang araw daw, when they are walking, going to the place of prayer, pupunta na, yun kasi ang ni Paul yung habit niya pupunta siya sa prayer place talaga at mananalangin siya ron. Sabi rito, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. Ibig sabihin, itong batang babae na to ay fortune teller siya. Pagka dinidescribe ko nga, para siyang mayroong isang maliit na boot, no? Maliit na boot, tapos siguro mayroon siyang maliit na bolang kristal doon, na kapag ka mayroong magpapahula, no? O kaya may mga baraha siya roon. Parang typical sa atin, di ba? Pagka may lumapit, hulaan mo nga ako kung ano yung magiging future ko, makakapag-abroad kaya ako. Yan, parang ganyan itong batang babae na ito. And then, ang sinasabi rito, nang lumalakad sila, next verse, she followed Paul and the rest of us. Si Lucas kasi nagsusulat kaya pag tingnan natin, we, us, yan ang sinasabi. Shouting, sumisigaw lagi itong batang babae. Anong sinisigaw niya kina Paul? These men are servants of the Most High God. Ang mga taong ito ay kinakasihan ng Diyos. Yun ang sinisigaw niya. Ang sabi rito ay araw-araw. And God, ang sabi rin, and they have come to tell you how to be saved. So anong purpose? So kung araw-araw niya sinisigawan sina Paul habang naglalakad, parito sina Paul, ang sinasabi ng babaeng ito, itong mga taong ito kinakasihan ng Diyos. At sa kanila niyo malalaman kung paano kayo maliligtas. Ang kaligtasan ay kanilang ipinapahayag. Yan yung sinasabi ng babae. Verse 18. This went on day after day. So ibig sabihin, araw-araw. Kung isang linggo lumalakad sina Paul dun sa lugar na yon, araw-araw silang sinisigawan ng batang babae na ito. Ang sabi rito, Paul got so exasperated. Paul na anoin siya, nakulitan siya. No? Parang anoan si Paul, parang nairita dito sa babaeng ito, bata. Ang sabi rito, he has exasperated that he turned and said to the batang babae. Ano sabi niya? Demon, within her, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. So, ibig sabihin pala, tingnan nyo dito pa lang sa Bible, makikita natin, yung mga nanghuhula, hindi po sila kinakasihan ng Diyos. And confirm, sinabi rito ni Paul, ang linaw, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Sinong kinas out niya? Demonyo. Ang sabi roon, and instantly it left her. Nung pagkakas out ni Paul doon sa batang babae na sigaw ng sigaw, nakulitan siya, umalis yung masamang espiritu. Para sana, okay na, no? Ang ganda. Siguro tayo pag nakakapagka-cast out tayo ng demons, di ba napakasarap? Parang meron ka na sharean, tapos yung taong yung tumino, no? You know, may mga na-experience ako, ang dami ko na-experience. Dito sa Pilipinas, may na-experience ako, minsan nagba-Bible study kami sa isang shanty place ba? Sa isang parang sasabihin natin na squatter area talaga. Yung mga dinadaanan namin kasi puro mga lasinggero. Ito, totoo ito ha. Dinadaanan namin skinita, bago ka makapunta rin sa Bible study namin, puro lasinggero yung nandito, ang dadaanan mo. Ang dami talaga. Mga gin ang ininom nila. Mga maraing tato, no? Pag pumapasok kami, hindi, pagdadaan kami, Pastor, magandang hapon, no? Magandang hapon, no? One time, habang nagba-Bible study kami, may mga babae ang kasama. Pumasok yung 5 lasinggero. Lasinggero talaga kasi araw-araw silang nandoon Hindi sila mabubuhay pag walang alak. One time, pumasok silang 5. Pwede ho ba kami makiupo, Pastor? Talagang pumasok sila na walang kabog-abog. Siyempre, ikaw, anong gagawin mo? Siyempre, matatakot ka. Di yung mga ka-Bible study ko, nagtinginan silang lahat. Kumbaga sa parang sinasabi, Pastor, huwag mong tanggapin yan. Huwag mong papasukin. Parang ganun ang expression ng mata nila sa akin. Pero ako naman, ang sinabi ko, sige po, maupo po kayo. Pero, daw, kinakabahan din ako. Kasi baka hindi ko alam kung anong gawin ng mga lasinggero na ito
Ang dami pa mga tato. Yung isa nakahubad pa, yung isa nakasando. At silang lima, nag-uulot, nag-ano sila. Huy, magdamit ka naman, nakakaya kay pastor. Kita niyo mga tao? Nahihiya ka kay pastor, pero kay Lord, hindi nahihiya. Noong nag-umpisa na kami, ang tinatalakay namin tungkol doon sa anim na tapayan na ginawang tubig ni Panginoong Jesucristo, alak, ginawang tubig. Yun yung topic namin. And hindi ko talaga alam bakit yung topic na yun apunta sa kanila. At silang lima, alam niyo, nagtatalo. O ayan, nakita ninyo, ginawa palang tubig yung alak. Sila nagtatalo. Kumbaga parang mag-aaway na sila doon sa tabi ko, no? Kinakabahan din talaga ako. Pero ang sa akin naman, ipinagpe-pray ko sila sa isip ko lang. Tingnan niyo ang prayer, sa isip lang naman talaga. Sabi ko, Lord, kung ito ang kalooban mo, hindi mo hahayaang manggulo itong mga ito sa gawain mo. And you know what happened? To make the story short, yung lima po, tumanggap kay Panginoong Jesucristo. And believe it or not, silang lima, mula nung araw na yun ay umaaten, tapos unti-unti may nababawas. Hanggang ngayon po, isa na lang po ang natira sa kanila. But praise God, may itinira ang Panginoong Jesus. Tama? Hindi pa pwedeng, walang gagawin ang Panginoong Jesucristo. 5 lasinggero, it turned out, yung isa iniwan ng Panginoon. Ngayon, hindi na po umiinom, hindi na naninigarilyo. At kapag may Bible study kami, minsan siya pa nauuna doon. Pastor, magandang hapon. No? Ito parang sina Pablo, pinaalis yung masamang espiritu. Verse 19. Ito ngayon ang resulta. Dapat okay na sana di ba yung babae nakawala doon sa masamang espiritu, kay demon. Ano nangyari? 19. Her master's hope of wealth were now shattered. Meron palang nangangasiwa doon sa batang babae. Pag nanguhuna siya, pinagkakakitaan nila, at ito ang nangyari ngayon. Wala silang kita, wala silang hanap buhay. Ang sabi rito, so they grabbed Paul and Silas and dragged them before the authorities at the marketplace. Kita ninyo? Iskandalo ang ginawa nila kina Paul at kay Silas. Pinahuli nila. And then, verse 20, the whole city is in uproar. Siyempre, nagulantang yung mga tao, nakakakilala kina Paul. At naiisip nila lagi, araw-araw, sina Paul, nagbabahagi ng mabuting balita. At ito, biglang hinuli. Because of these Jews, tinuturo siya itong mga Hudyo na ito. Sabi ng mga mangangalakal, yan ang may mga kasalanan, kaya kami nawala ng kita. And then, they shouted to the city officials. Sabi nila, they are teaching customs that are illegal for us, Romans, to practice. Dinahilan nila na hindi tama yung tinuturo nila para sa ating mga Roman citizens. They are teaching customs that are illegal for us, ay Romans, to practice. And then verse 22, a mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them to strip. Hinubaran po sila. Anong sumunod? They beaten with wooden rods. Hindi po stick ha, rods. Gaano po kakapal yung rods na yon? Ibig sabihin, pinaghahampas sila sa likod. Alam niyo sa Middle East, kapag ka nahuli ka at meron kang kaso, pag kinulong ka nila, face the wall ka. Pag face the wall ka, huhubaran yung damit mo, lalatiguhin ka nila. Ito parang ganon. Pero dito naman, wooden rods po ang hawak. Gaano kasakit yun? Ano bang kaso nila, Pablo? Hindi naman sila pumatay, hindi naman sila nagnakaw, hindi naman sila nangalunya. Ang kaso nila, they were spreading the good news about Jesus Christ. So be it, hindi malayong mangyari sa atin ito mga kapatid. Kapag tayo nagsisikap, no? Nagsisikap tayo na ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus, pwede rin tayong maganito. Pero hindi literal na huhulihin ka, tapos lalatiguhin ka, ikukulong ka, huhubaran ka. Hindi lang yun. Siyempre kasama dyan, lalait-laitin tayo. Ito si Paul, nilait si na Paul eh. Pinarusahan pa sila. Anong sumunod? 23. Ang sabi rito, verse 23, they were severely beaten. Parang bugbog sarado silang dalawa, no? And then they were thrown into prison. Hala, idali sa kulungan. Di ba, sana kung city jail eh. Alam niyo sila nila, the jailer was ordered to make sure they didn't escape. Verse 24. So the jailer put them into the inner dungeon. Nung araw kasi ang prison, hindi lang ganitong ground floor. Meron silang inner dungeon, yung tinatawag natin mga tawag doon, yung Bartolina. Ayan, dyan po din nila sila. And clamp their feet
in the stocks. Grabe. Parang nagawa nilang krimen, napakatindi talaga. No? At ito naman yung nangyari. So, dinala na sila, bugbog sarado sila, nakaposa sila, tapos yung paa nila nakakalam daw. Grabe, akala ko may nagkakalam lang sa mga sasakyan. Di ba pag naisasakyan natin na illegal parking, kinaklam nila yan? May talangka tinatawag. Dito pala, nung panahon nila Paul, meron na. And around midnight, verse 25, and around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Balik natin sa picture. Tingnan niyo yung picture. Yan po ang itsura nila Paul at Silas. Bakit silang dalawa lang, hindi hinuli si Timothy at saka si Lucas? Kanina sinabi, they were Jews. Maaari ito si Paul at si Silas, suot Hudyo sila at kilalang-kilala maging sa salita nila, Hudyo. Kaya silang dalawa ang dinampot. Ito po yung itsura nila sa dungeon, no? Tingnan nyo. Grabe. Nakakalam yung paa nila. Paano ba makakatakas ito? Ay grabe yung parusa ang ginawa sa kanila. And then one night, sa verse 25, siguro nung habang nandyan sila, sabi ni Silas, ayan tuloy nangyari sa atin, Paul. Kita mo, dinanas natin ito. Bugbog sarado tayong dalawa. Sabi ni Paul, wag na, hayaan mo na lang. Kumanta na lang tayo at manalangin tayo. Ito yung maganda. Di ba marami naman nakukulong talaga, sinasabi nila, bang kasalanan natin? Ako na-frame up lang ako. Ako rin naman, wala naman akong kasalanan eh. Siguro ganyan silang dalawa ni Paul. Si Silas, panaysisi kay Paul. Hindi naman natin nakita yung detalye, pero kung kayo makukulong, anong pakiramdam ninyo at na-frame up lang kayo? At yung kasalanan na nagawa nyo, ay alam nyo namang hindi labag sa batas. Tapos puro pahirap ang dinanas. And then one night, sabi rito, around midnight, hating gabi, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ito yung maganda nangyari. In spite or despite, yung nandoon sila sa sitwasyon na hindi dapat sila nandoon, anong pwede nilang gawin? Di mag-regret sila, magsisi sila, sisihan silang dalawa, di ba? Yun ang pwede natin gawin eh. But here, we can see, siguro sabi ni Paul kay Silas, instead na magsisihan tayong dalawa, mananalangin ako at kakanta ka. Magpe-praise and worship tayo dito sa dungeon. Alam niyo yung praise and worship, napaka-importante niyan. Kanina, ang ganda ng praise and worship natin. Waymaker, miracle worker, light of the darkness. And this part, Paul and Silas was in the dungeon. They were in darkness that night. He used to sing and pray. Ano sabi ron? And the other prisoners were listening. Napakaganda. Hindi lang po sila, nung habang kumakanta silang dalawa ni Paul at nananalangin sila ni Silas, the other prisoners nakikinig. Siguro bago sila ipinasok doon, alam niyo naman sa bilangguan, anong kaso niyan? Dalawa na yan, anong kaso niyan? Bakit kaya lulay-lulay yung katawan? Ay sabi siguro ng jailer, ayan, kasi pahayag na mabuting balita kay Jesus of Nazareth. O di alam ng mga jailer din, yung mga ibang bilanggo. Verse 26, habang sila yung nagpe-praise and worship, ito ang nangyari. May nangyari naman eh. Ito na yan. Suddenly, there was a massive earthquake. So pag dinescribe natin itong earthquake dito, hindi lamang po siya intensity 7, intensity 6. Hindi po. Massive earthquake. Napakalakas po. Alam niyo yung buong kulungan dito, talagang nayanig. Naggiba-giba. And the prison was shaken to its foundations. Yung mga pundasyon daw ng mga bilangguan doon, nayanig. All the doors immediately flew open. Ano ibig sabihin dito? Hindi lamang po bumukas ng ganon. Natanggal po yung mga pintuan, tumalsik. Lahat po ng pintuan ng mga nakabilanggo nabuksan. And the chains of every prisoner fell off. Can you imagine, kung tayo yung ibang prisionero dito, hindi lang sina Paul at si Silas, sila nakakalampang ngayon pa kayo. Natanggal po lahat yun. While they were singing to the Lord. Kaya ang ganda ng title natin eh. With Jesus, crisis, it turned into opportunity. Ito ang ginawa ng dalawa, ni Silas at ni Apostol Pablo. Verse 27, the jailer woke up to see the prison doors wide open. So nakita nung nagbabantay ngayon, nabuksan lahat yung pintuan ng mga bilanggo. He assumed, sa kanyang isip, the prisoners had escaped. So he drew his sword to kill himself. Ito yung maganda.
Nung makita nung gwardiya na yung mga pintuan, lalo kina Paul at kay Silas nabuksan, ang sabi rito, na-assume sa sarili niya, nakatakas yung kanyang mga bilanggo. Sa kanila, sa mga Romano, kapag ka ikaw ay nagbabantay ng isang bilanggo at natakasan ka, ang parusa sa'yo kamatayan. Tingnan niyo rito, anong ginawa nung jailer? Binunot niya yung kanyang espada at poporma niyang papakamatay niya siya, suicide siya. Kasi ganun din naman gagawin sa kanya, papatayin siya eh. Pero uunahan niya na. He drew his sword to kill himself. Hindi niya binunot yung espada niya para pag nakita niya yung mga prisionero na lalabas, papatayin niya. Hindi po. Siya mismo magpapakamatay. Because he assumed sa sarili niya, natakasan siya ng kanyang mga prisionero. Ganun sila kahigpit yung mga Romano. Verse 28. But Paul shouted to him, "Stop!" Sabi ni Paul, "Huwag mong gawin yan. Huwag mong patayin ang sarili mo." Nandito kaming lahat. Siguro kung ikaw yung papakamatay, nandito na yung talim ng espada mo, bigla mo narinig, huwag mong gawin yan. Nandito kaming lahat. Siyempre mabubuhayan ka naman. Di ba, mawawala sa isip mo, andun pala silang lahat. 29. The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. So, nung marinig niya yung boses ni Pablo, ni Silas, sabi niya sa mga prisionero, kumuha kayo ng sulo, ng ilaw, pupuntahan ko si Pablo dun sa baba. So kumuha nga sila kasi dumilim nag-earthquake walang mga ilaw. Verse 30. Then he brought them out and asked. Tignan yan sabi ng jailer, "Sirs," ibig sabihin, dalawa talaga sila ng Silas. "Sirs, what must I do to be saved?" Ganun lang. Ano yung kanialaman ng jailer dito para siya ay maligtas? Siyempre, bago na maikulong itong sila Paul, alam niya ang kaso. Pagka tayo yung jail guard, inaalam natin yung mga papasok. Anong kaso nito? Ikaw yung jail guard, di alam mo. Sila alam din niya. Kaya sabi niya, lumapit siya kina Pablo, lumuhod siya. Sabi niya, ano po ang pwede kong gawin para ako ay maligtas? A good question. Hindi naman sila Paul ang nag-preach dito eh. Tama, napakinggan lang po nila. You know, listening and listening to the Word of God start with your faith. And this jailer, magpapakamatay lang, nagkaroon siya ng malaking pag-asa at nagtanong siya kina Pablo, papaano ba ako maliligtas? Is it a question for his life? Hindi lamang po. Dahil magpapakamatay siya merong mas malalim na kaligtasan ang tinatanong yung jailer. 32. 31. They replied, ang sabi ni Paul, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household." O sinabi niya, believe in Jesus Christ. You and your household will be saved. Ito yung very familiar na verse, di ba? Naririnig lang natin. Ito po yung nangyari. Ito talaga yung nangyari. Itong jailer na ito, isang Romano ito, at ang sabi ni Paul, tinan si Paul, ang galing din ni Paul. Hindi sinabi ni Paul, maniwala ka sa amin, maliligtas ka. Maniwala kayo sa pastor nyo, maliligtas kayo. Huwag kayo maniniwala sa ganon. Katulad ni Paul, anong sinabi ni Paul? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Kay Jesus ka manampalataya, kay Jesus ka maniwala, at maliligtas ka, at ang buo mong sambahayan. Kita niya, siya lang naman ang kaharap, pero idinamay pati yung kanyang pamilya. Verse 32. Ito na yung nangyari. And they shared the word of the Lord with him and with all who live in his household. 33. Even at that hour of the night, the jailer cared for them. Ito na yung nangyari. Yung mismong, yung jail guard, siya ngayon na nangasiwa dito kina Paul and Silas para gamutin yung sugat, hugasan yung kanilang sugat. Ang sabi dito, then he and everyone in his household were immediately baptized. Paano kayo nagpabaptize kaya ano? Tingnan niyo nung araw, simpleng-simple lang. Wala nang kailangan swimming pool at saka dagat. No? Siguro meron silang planggana doon. Meron silang parang bathtub lang doon sa kanilang palikuran sa likod. Ang sabi ng buong pamilya dito ngayon, maging yung jailer, ibaptize nyo na kami, Paul and Silas. Immediately, nakita natin dito, yung jail guard at yung kanyang sambahayan, immediately baptized. Unang-una na baptize sila spirit nung sila ay naniwala kay Kristo Jesus. The first thing
that miracle happened dito kay jail guard, he was baptized in Spirit. Sa tayong lahat, nung tayo'y tumanggap kay Panginoong Kristo, naniwala tayo na bilang Panginoong tagapagligtas, we were all baptized in Spirit. And then nagpabaptize sila sa tubig. The second one is baptized in water. Yun yung ginawa nila. Wala na mga cheche-boreche. No? Sabi nila, dito na, may tubig na, sige na. You know that eunuch, si eunuch, yung eunuch na Egyptian, nagpabaptize siya sa putikan pa nga eh. Ang pinili niya, putikan eh. The next verse, 34. He brought them into his house and set a meal. Wow. Ang sumunod na dinala niya si Paul at si Silas without knowing the proper authorities. Dinala niya sa bahay niya, pinaghanda niya ng makakain, and he and his entire household rejoice. Rejoice. The word rejoice. Alam niyo po, yung the word rejoice, napakarami niyong mababasa sa book of Philippians. Because book of Philippians is full of rejoicing, even though that Paul, in a situation, in crisis, in circumstances, lahat ng hirap na dinanas ni Paul dito sa Macedonia, sa Philippians, hindi po maganda ang sitwasyon niya. Pero in-encourage niya, mga taga-Philippians, rejoice because they all believe in God. Verse 35. The next morning, the city officials sent the police to tell the jailer, let those men go. Sabi ngayon nung mahumuli sa kanila mga opisyales, palayaan nyo na sila, hayaan nyo na sila. The next verse, 36. So the jailer told Paul, the city officials have said you and Silas are free to leave. Go in peace. Sabi nung jailer, yung bantay ng bilangguan, yung tumanggap kay Kristo Jesus, ang sabi ngayon sa kanila, pinasasabi ng opisyalis namin, pwede na raw kayong umalis dito. Go in peace. Di ba sana kung tayo si Paul, okay na yun eh. Alis na tayo, okay na, pinaalis na tayo, di malaya na tayo. Pag sir, tabla na tayo, wala tayong kaso. Tingnan natin yung sagot ni Paul. 37. But Paul replied, tingnan niyo replied ni Paul. They have publicly beaten us without a trial. Galing, Tama naman talaga. Kumbaga injustice yung nangyari kay Paul at kay Silas. Walang kaabog-abog, pinarusahan sila, kinulong sila ng walang trial. Wala talagang mga apila. Ang sabi ni Paul, and put us in a prison and we are a Roman citizen. Ano ibig sabihin ni Paul? Dual citizen itong hinuli ninyo. Isang Hudyo at the same time, isang Romano. Sa kanila, sa mga Romano, kapag ginawa mo yung ganitong brutal, maltreatment, patay ka sa opisyales, sa authority. Bawal sa kanila yon. Alam niyo sa Middle East. Middle East uli, ang maganda example. Sila, ang batas nila para sa mga foreign. Foreign lang. Tayo, madalas tayong dumayo Pilipino. Kaya pagka, tingnan niyo mga Pilipino, pag nasa abroad sa ibang bansa, masunurin sa batas. Kasi natatakot sa parusa. Pero kapag kakapwa nila ang nahuli, may excuse. Di ba laging sinasabi? Kahit sa batas, may excuses. Lalo kapag kakalahi nila. Kaya ang mga Pilipino, dapat i-apply natin yan eh. Ang dami sa abroad ng mga Pilipino, sunod sa batas trapiko lang. Pagka makita ng orange, umi-stop na eh. Kasi pag nahuli sa ibang bansa, may parusa. Takot ang Pilipino. Pero bakit pagdating dito sa bansa natin, ang daming pasaway? Yan ang nakakalungkot minsan eh. Ito, ini-emphasize ni Paul dito, Roman citizens din kami. Bakit kami inabuso? So now, they want us to live secretly. Sabi ni Paul, paalisin kami ng sikreto. Anong purpose ni Paul? Bakit ayaw niyang umalis ng sikreto? Ang sabi niya, certainly not. Let them come themselves to release us. 38. When the police reported this, the city officials were alarmed. Ayun, natakot sila ngayon kasi sinabi ng pulis, mga Romano rin pala yung dalawang pinahuli ninyo at kinulong nyo, pinahirapan ninyo. To learn that Paul and Silas were Roman citizens. Naalarma sila, natakot sila ngayon. Kasi kalahi pala nila yun eh. So malaking sa kanila yun, kalapastanganan kasi kalahi nila. Well, kung Hudyo lang si Paul, pwede na. Baka sipa-sipain nila, lumayas na kayo rito, balik kayo dun sa lugar ninyo. Pero hindi po. Anong purpose ni Paul? Sa 39. So they came to the jail and apologized to them. Yung mga police authorities pumunta kay Paul, kay Silas, nag-apologize sila.
pasensya na po kayo. Hindi po namin alam na kayo ay Romano. Hindi po namin alam na kayo ay kalahi ko. And then, they brought them out and begged them to leave the city. Bakit ganon ang sinabi ni Paul? Kasi, ang gusto ni Paul, yung church na tinanim niya dito sa Philippians, ayaw niya ring maaabuso. Even though si Paul sandali lang dito kasi pagbalik niya, kinulong na siya sa Roma eh. Ang ibig sabihin ni Paul, ako bilang Romano, citizen, yung tinayo kong church dito, huwag niyong aabusuhin. Kasi hindi naman nanatili si Paul dito sa Philippians eh. Mga manggagawa lang din po eh. And Paul is a church planter. Kaya ang daming mga churches sa Europe ang naitatag ni Paul. Kaya ito yung gusto ni Paul. Ayaw namin umalis ng sikreto. Gusto ko, may assurance ako na pag umalis ako dito, hindi maaabuso yung church of Philippians. The next one. 40. When Paul and Silas left the prison, they returned to the home of Lydia. There they met with the believers and encouraged them once more. Then they left town. Tingnan nyo, bumalik uli si Paul doon kay Lydia, yung una niya na-encounter dito, si Lydia. Now si Lydia, may mga kasambahay na siya na nag-Bible study, no? Sila yung mga unang church, Christian church dito sa Philippians. Pangalawa, yung batang babae na inaaniban ng demonyo. Na-turn yun yung batang babae. Sumunod din siya eh. Yung pangatlo, yung jailer. Sila yung mga first Christians sa Philippians na na-turn yung kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. And then lumago ng lumago. Kaya yan sinabi. The next verse. Dito nagsimula church in Philippians. That was started kapag nababasa natin sa Bible, Book of Philippians, ito pala yon. Si Paul po ang nag-umpisa dito. And he was written this epistle while he is in prison in Roma. Grabe, no? Samantalang tayo, ang luwag-luwag natin ngayon. Nung araw, walang mga sasakyan sila. Kita natin, ano bang kaso nila? Samantalang tayo, ang luwag natin sa panahon natin ngayon, na pwede tayong maghayag ng salita ni Kristo Jesus about salvation. Hindi pa natin magawa. Tamad na tamad pa. Di ba? Nakakalungkot. Hindi tayo naka-chain, hindi tayo nakakulong, walang maalipusta sa atin. Ang laya natin magpahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus, not just like Paul. Kaya pala sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Kaya pala sinasabi ni Paul yung rejoice always. Si Paul, nagre-rejoice siya even sa buhay niya, hindi panatag, hindi maganda yung takbo ng buhay nila. Tayo ba kaya natin yun? Di ba tayo pagka hindi naman maganda buhay natin, lalo pagka may kulang at kulang tayo sa financial, may mga sakit yung pamilya natin, nawalan ka ng trabaho, ang daming bagay na pwedeng hindi tayo maging rejoice. Pero si Pablo, nakita natin. I remember nung nag-quiet talaga ako, a little bit testimony, si Mrs. ko po kasi na open heart surgery yan eh. When I took her to quiet, kasi pwede na kasing kunin yung pamilya eh. Kasi inalis nila yung mga homesick eh. Ang kalabang kasi nag-abroad, homesick. Kaya nagkakawindang-windang ang isang nag-OFW. Kaya sa mga OFW, nag-i-speak ako minsan eh. How they handle, pag nag-iisa sila sa abroad, napakahirap po talaga. Hindi po talaga madali. Ang daming temptation talaga. Nung kinuha ko si Mrs. ko, by the time 2013, no? 2013, okay naman si Mrs. eh. Doon po siya inatake. After 1 month, inatake Mrs. ko. And we don't know, dahil kasi nung dumating siya ron, he was fit. Fit to work. Fit to work siya. Talagang merong medical, napakahigpit na medical. Pero after 1 month, inatake Mrs. ko. And we were surprised. Ang tindi na pala ng sakit ni Mrs. 3 ugat ang bara, may butas pa ang puso. Can you imagine, paano nakalusot sa medical yun? Wala naman kaming ginawa. Wala kaming binayaran. 6 months po sa hospital yung Mrs. ko. And I cried to God. I was asking God. Lingkod ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, lingkod mo ako. Bakit yung misis ko pa? Bakit dito sa ibang bansa pa? Papaano na kami? Papaano na yung mga anak namin? Ang dami mga question kagad, di ba? Ganun tayo eh. Kasi you are in a uncertainty. Unang iniisip ko, paano pag na-hospital? Paano yung bayaran sa hospital? Paano yung ganito? Paano yung trabaho ko? Absent ako. Ang dami nang pumasok. And I came to a question mark. Lord, di ba, sabi mo sa mga lingkod mo, sa mga anak mo, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwan.
Bakit parang ngayon yata naiwan ako sa ere? And sa quiet, napakarami ko po, napakasipag ko po talaga ron, hindi sa pagbubuhat ng bangko. One thing I saw, isang bagay na nakita ko po, yung misis ko habang nasa hospital, 3 months po siya, no, nasa intensive care unit. 3 months. Pinagdi-decide kami ng doktor, sabi niya, Mr. Ronaldo, as soon as possible, your wife should be operated. Kailangan operahan daw talaga. Immediately ha, kasi matindi yung kaso. Kailangan talaga, kasi si misis, konting lakad lang, hingal lang hingal. Sabi ko, ba't ba nagkaganyan ka? 2 hakbang pa na sa akbat, teka muna, pagod ako, napapagod. Yung pala yun na yung ugat niya na bara. No, sabi ng doktor, kailangan ma-operahan. And me and my children, dito yung mga anak ko sa Pilipinas, we are praying always. Araw-araw kami nanalangin. Ang lagi namin panalangin, Lord, kung ano po yung kalooban ninyo, yun po ang masunod. 3 months po yan ha, pray ka ng pray. 3 months. Wala po kaming puknat. Naapektuhan yung trabaho ko, pero kita niyo yung God's favor. Yung God's favor, yung trabaho ko, yung manager ko naman, sinabi niya, Ronaldo, I know that your wife is in hospital. Yes, sir, sabi ko. Okay, bibigyan kita ng pabor. Gagawin kitang alatul morning. Ibig sabihin, morning ang schedule mo lagi, 6 to 2. Kasi yung hospital, ang bukas na hospital, 1 to 6 p.m. lang. Sarado na siya na alas 6. Bawal ang dalaw doon after 6 p.m. So napakaganda. After 6 p.m., ano nang gagawin ko? Umiiyak ako sa Panginoon. Talagang iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Pero 3 months before we decided, ang sinabi namin, Lord, if this is your will, we will let my wife to be operated. So we decided, alam nyo, nasa operating room na si Mrs. From 7 in the morning until 4 p.m., nasa operating room po siya. At ako'y nasa labas, dasal ako ng dasal doon. Pero habang nandoon siya sa loob ng di ba, hindi ka mapapakali. Yung mga anak ko, panay Skype pa nung araw Skype ang gamit namin noon Skype talaga kami. Kumusta na si Mami? Kumusta na si Mami? Teka lang, pray lang tayo, sige lang. Doon ko nakita yung favor ng Lord talaga. You know, what is the favor of the Lord? Instead questioning God, yung mga panahon, 6 months kasi, 6 months. 6 months akong morning, pagkatapos ko magtrabaho, tatakbo na ako ng hospital, pupunta ako ng misis ko. After ng hospital, 6 p.m., bawal na, lalabas na ako. Alam niyo kung saan ako nagpupunta? Sa mga accommodations ng mga kalalakihan, mga pamilya, bina-Bible study ko po. There was one time, sinipa kami ng gwardiya. Sinipa ako ng gwardiya. Ala, robara! Pinalabas kami. Bawal dito yan, Kristiyano. May dala po akong 3 manok na ikot-ikot, 3 manok. Ang lalaki ng manok doon. Dala ko para doon sa mga Bible study ko lang. Sinipa ako. Natapon yung mga manok. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung gusto mo? Pero alam niyo, yung gwardiya mismo tumanggap sa Panginoon. Isa siyang Egyptian. Isang Egyptian. Without knowing, kasi kada taboy-taboy niya sa akin, araw-araw, nandoon naman kami, pumupunta kami, hanggang sa sinabi, sige na nga, dito na kayo sa namin, sa kanyang kwarto lang, maliit na kwarto, and then yung mga tao doon, bumababa na lang sila. Nagba-Bible study kami ron. Habang nandoon sa bingit ng misis ko hospital, ako naman, sipag na sipag ako sa kagawain ng Panginoon. Ganun pala, sabi ni Lord, magsipag ka lang. Akong bahala sa asawa mo. Huwag mong aalalahanin ang lahat ng bagay. Akong bahala sa inyo. You know, yung iniwan ko po sa quiet, yung mga kapatiran doon, napakalago po nila sa ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Paul, rejoice always. I say it again, rejoice always. Kumusta kayo mga kapatid? Kayo, kumustahin ko ngayon? What is your situation? Obviously, wala tayo sa bilangguan, hindi tayo katulad ni Paul. Mahirap pagka tayo nakaklamp yung paa mo, no? And even the trials, yung crisis sa buhay natin, that one day we want to be free. Minsan naman kasi hindi lang naman yung tinasabi natin, nakabilanggo ka, nakaposas ka Ang sinasabi ko sa puso natin, baka tayo ay nabilanggo tayo spiritually. Yan yung mga bagay na pwede nating isipin. No matter what is your circumstances or crisis, the attitude to be choice is to rejoice in the Lord always. Always rejoice. Kasi matatapos din yung mga kapighatian natin. Meron ba talagang magandang nangyayari sa pangit na bagay na nangyayari sa buhay ko? Can something good come out? Something bad? Alam niyo kung minsan,
Sasabihin mo at aaminin mo sa sarili mo, Lord, napakalaking tulong, napakalaking natutunan ko sa buhay ko nung ako ay nasa kamalian. Nung ako ay nasadlak sa pagsubok na hindi ko na kaya. Because there is good happen. Even something bad happen sa mga buhay natin, mga kapatid. May maganda bang dulot nangyari kay Paul at kay Silas? Yes. Why? Because, yung title natin, with Jesus. Pag na kay Kristo Jesus tayo, our crisis, our circumstances, our uncertainty will turn into opportunity. Opportunity to serve God. Hindi lang yung paggawa ng mabuti, mga kapatid. Hindi tayo perfect. We cannot do perfect every day. Pero yung maganda, yung puso natin, gusto nating maglingkod sa Panginoon. Maraming beses sa buhay natin, yung crisis, nagiging blessing po. Yung kapangitan ng buhay natin, nagiging maganda po yan, blessing sa atin. Why God allows bad things happen or circumstances to us? Nawalan ka ng mahal sa buhay, hiniwalayan ka ng asawa mo, ang daming mga nangyari sa buhay natin. Apostol Pablo, pag tinignan natin, he was saying, rejoice always, kapatid. And while he was saying, he was in chain, he was in prison, the gospel in Rome was spread. Yet, ang sabi nito, Paul is encouraging the church in Philippians. I do have to rejoice. Bakit nga ba? Bakit kailangan natin mag-rejoice? Remember natin lagi. Remember that God is sovereign. Mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon natin. Akala lang natin kung minsan hindi nakikita ni Lord yung mga dinadanas natin sa buhay natin. Nagkakamali po tayo. Ang lahat ng bagay nakikita ng Diyos. Why? Because God is in control. Nothing happens in this world, in your life, in my life, without His permission. Inaalaw ng Lord yan. And do not understand na, itong sa akin, pasakit pala ito, parusa sa akin ng Diyos. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. He can turn our circumstances and opportunities. Sabi doon, serve the Lord. Gumawa tayo ng mabuti. Because God is sovereign. Just put your trust in God. Tayong lahat po ay manalangin. We praise you, Lord. We honor you. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa isang mensahe na pwede naming makunan ng kalakasan, Panginoon. Salamat po sa panahon ng krisis namin, circumstances, out of control. Nandoon palagi ang biyaya mo, Panginoon, na pwede namin sabihin, yes, nasa iyo na kami, Panginoong Kristo, ang lahat ng bagay ay magiging posible at pwedeng maging oportunidad namin para kami ay maglingkod sa iyo at maglingkod sa kapwa. On the other hand, ganun din po, Lord, kalakip noon yung paggawa namin ng mabuti at pagsunod namin sa inyo. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.